Hello mga manay at ngayong araw tara samahan niyo po ako dahil i-share ko sa inyo itong recipe ko ng homemade pork sisig. So madali lang to at pwede niyo tong umpisahan na pagkakitaan. Una meron tayo ritong 2 kilo mahigit na pork joes. Ito yung parting sa may panga o batok ng baboy. So dito kailangan natin tong pakuluan at titimplahan natin ng mga pampalasa. Una meron tayo ritong pamintang buo. Then meron tayong 400 ml na pineapple juice. Ito po yung purong pinya na binlender ko lang or pwede kayong gumamit na nasa inkan. So 400 ml to, meron din tayo ritong onion leeks at sasamahan natin ng bawang at sibuyas. Then dito para mapalambot natin to ng mabilis, gagamit tayo dito ng pressure cooker. Kung wala kayo nito, pwede naman kayong gumamit ng kaldero lamang, pero matagal nga lang na papakuluan. Naglagay din ako dito ng asin at ilalagay na natin ang sibuyas, bawang, at isusunod na rin natin yung 400 ml na pineapple juice. So dahil may pinya ako rito, para hindi masayang, binlender ko na lamang. Maglalagay din ako ng 2 litro ng tubig kasi kailangan lubog po sa tubig yung ating karne. Papakuluan natin to ng mga at least 15 to 20 minutes dito sa ating pressure cooker. Pero again, kapag sa kaldero o kawali nyo to lulutuin, matagal nga lang, mga ilang oras. Then hintayin natin yan na mag-whistle. Kapag ito ay pumipito na, saka tayo magka-count ng 15 to 20 minutes na ating papalambutin ang karne sa loob. Then hayaan lang natin yan. Then makalipas nga po ang ilang minuto, ay iaangat natin yung pinakapito na yan na nasa taas para po mabuksan natin ng maayos itong takip. Huwag yung bibiglain para maiwasan na kayo ay madisgrasya. Kailangan matanggal yung hangin sa loob. Then kapag okay na, ayan, maluwag din yung mabubuksan yung takip ng inyong pressure cooker. Saka natin dahan-dahan buksan at yan. So dito malambot na yung ating karne. Tusukin natin ang tinidor. Ayan, malambot na. So hahanguin ko to isa-isa dahil mainit to kaya kailangan mag-ingat lalo na kung may kasama tayong bata sa pagluluto. So gumamit kayo ng strainer na gaya nito para naman mataktak pa yung excess na tubig na nasipsip ng ating karne. Then hayaan lang natin yan at magre-ready na tayo para sa ating pag-iihaw. At dito, nakaready na nga, nakapag-baga na ako ng ating uling. So, iihawin ko yung ating baboy. So, hindi naman kailangan totally na sunugin or kailangan matosta tong buong karne. Kailangan lang natin na magkameron siya ng aroma ng smoky flavor. Kasi masarap sa sisig kapag may amoy ng usok ng uling. Kasi mabango, nakakadagdag aroma sa ating pork sisig. So, ganyan lang. Then, babaligtarin ko na. Normal lang na nag-aapoy kasi naglalabas pa yan ng mantika. Kaya kailangan din dahan-dahan sa pagbabaligtad. So, itutuloy-tuloy ko lamang to hanggang sa maihaw ko lahat yung karne. Then, once na okay na, eto nakapag-ihaw na tayo ng ating pork. So, i-slice natin to. Depende po yan sa laki na kailangan ninyo. Gusto nyo pang nipisan, tadtarin nyo ng maninipis. Or kung gusto nyo malaki yung hiwa, kayo po yung masusunod. So, ganyan lang yung pagsaslice ko, mga manay. Sa mga oras na to, mga manay, pasyensya na kung napapansin nyo, iba yung boses ko kasi nga, meron akong ubo at sipon. Dahil nga sa pabago-bago na panahon, malamig, talaga namang uso talaga to. Kaya eto nga, at sinisipon pa ako habang nag-voice over ako. Then, once na okay na tong ating karne, i-chop ko lang yan ng ganyan. Ayan. So, pwede na natin tong iset aside. Meron din ako ritong 1/4 kilo ng atay ng baboy na inihaw. Pero alam nyo ba mga manay, masarap po na ihalo dito is yung atay ng manok. Kaya kung meron kayong mabili, mas okay yon. Ihawin nyo lang tapos durugin nyo. Kasi nakakadagdag po ng linamnam yung atay sa ating sisig. Pero hindi lahat kumakain. Kaya optional din. Kung hindi kayo kumakain ng atay, huwag nyo na lamang din pong lalagyan. Then, kinat ko lang siya ng ganito kaliliit. So, tatapusin ko yan. At once na okay na, so, dito naka-ready na yung mga kailangan kong sangkap. Iahalo na natin yung in-slice ko na atay ng baboy. Mix lang natin. So, sa timpla, kayo po yung mag-adjust ha. Lagi ko naman sinasabi, hindi tayo pare-parehas ng panlasa. Then, maglalagay tayo rito ng pamintang, durog, pwede rin po ang pino, 1 teaspoon, at meron tayong liquid seasoning, pampalasa, na, ano po yun, 1/4 cup. Then, 3 tablespoon ng calamansi juice, pwede rin ng lemon. At meron tayo ritong 3/4 cup ng mayonnaise.
So, any brand ng mayonnaise, pwede nyo pong gamitin. Depende po yan sa inyo. Tapos, imimix lang natin. So, sa pampalasa, pwede pa kayo magdagdag kung ano yung gusto nyong ilagay. Kayo yung masusunod. Kasi hindi tayo same ng panlasa natin. Then, ilagay na rin ako ng ating green chili at yung ating white onions. So, mas mainam po na ilagay dito is yung puting sibuyas. Kasi manamis-namis po ang lasa nito. Pero kung pulang sibuyas ang meron kayo dyan sa bahay, pwede rin naman na yon. Then, para sa ating kumpletong sangkap, ilalagay ko po sa aking description box at lumalabas din naman dyan sa screen yung bawat sukat ng aking mga ginamit na ingredients dito sa ating pork sisig. So, titikman natin at tingin ko kulang pa sa timpla kaya maglalagay ako rito ng 1 and 1/2 tablespoons ng patis. Pero tikman nyo rin ha, kasi yun po yung panlasa ko. Kung tingin nyo okay na, wag na kayong mag-add. At again, alam ko, maraming magsasabi dyan, disclaimer po ha, hindi to authentic na pork sisig. Dahil ang authentic na pork sisig ang ginagamit ay utak ng baboy. Kung meron kayong mabilhan noon, ganun po yung inyong ilagay. Then, once na okay na, yan, ilagay ko na siya sa isang plastic kung saan magsisild tayo. Gagamit tayo ng vacuum sealed. Dito, nag-arrange na ako, naglalagay ako ng labuyo at kalamansi para kung gusto nilang kainin at nakukulangan sila sa asim, pwede pa nilang pigaan ng kalamansi. Then, yung ating sili, pwede na rin nilang pigain. So, iba-vacuum lang natin para makatulong to na magtagal sa ating freezer. So, ang kagandahan dito mga manay, pwede na kayo mag-start na maghanap buhay at the same time, hawak nyo pa yung inyong oras. So, dito sa ating recipe, nakagawa ako ng 10 pakete na tig 250 grams yung timbang. Pero again, nasa inyo nga. Pwede kayo magdagdag dyan ng mga kung ano-ano pa. Pwede nyo dagdagan yung onion natin, then yung ating green chili. So, iba-vacuum lang natin lahat. At syempre alam ko ang inaabangan kung magkano yung costing netong ating mga nagamit sa ating pork sisig. Bali dito ay gumastos lamang po ako ng 798 pesos para sa lahat-lahat ng aking mga nagamit at i-divide natin sa 10. So pumapatak lamang po ng 79.8 pesos ang bawat isang pakete na pwede niyong maibenta ng 120 to 130 pesos or depende pa rin po sa costing ninyo. Then again, disclaimer lamang po, yun po ay base sa presyo ng aking mga napapamili kaya kailangan lagi kong sinasabi, matuto tayong mag-costing ng ating sarili. Yan, sa ating mga nagagamit. So ito pwede nyo na itong i-stock at tumatagal to ng 2 months sa freezer. So kapag nakikrave ka ng pork sisig, napakasarap na pulutan, pambaon at pangulam. So muli, ako po ang inyong madiskarting nanay. Maraming salamat po sa inyong panonood. At syempre para sa ating mga viewers na matagal naghintay nitong ating recipe, hintayin ko po ang inyong mga feedback kung pasok ba sa inyong panlasa ang ating timpla. Kaya naman muli ako ang inyong madiskarting nanay. Ayan, namamalat-malat na ako. So magkita-kita po ulit tayo sa susunod. Comment down below kung ano yung mga gusto nyong recipe na matutunan at pwede kong maibahagi. Paalam po!